Ang pagkakilala ko kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Nabalita din na pinalibing niya yung Tatay ko. Malaking bagay po sa amin yun na kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya. Tapos na-meet ko si Inday Sara nung nangangampanya kami. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settlers sa Davao. Okay, we're back with Senator Amy Marcos sa part 2. Kanina sa part 1, pinag-usapan natin yung mga personal life ni Sen. Amy mula nung bata. Ngayon, nag-start pala kayo as governor, right? Nag-start ako 1983. Noong 1983, meron tayong assembly, parang Congress din. Tapos, yun, nag-umpisa ako Congress, tapos Congress mismo noong 1998, tapos naging governor, ang dami ko nang inikutan. Pero nag-umpisa talaga ako sa barangay sa Kabataang Barangay. So, I started in 1977 as SK. Naalala ko nung time ng mom mo. Yun, die hard yun. Siya gumawa nung specialty hospital. Yes. Diba? Siya nagtayo ng Heart. Philippine Heart Center, NKTI, Yes. Lung. Avenue, Philippine Children. Right. Lung Center. Lung Center. Repair yung PGH. Oo, marami. Tapos kinuha niya yung mga pinakamagagaling na Tama. surgeon. Oo, si Christian Bernard first pumunta dito. Ano ba? Kaya niya i-charming yung mga lahat talaga pinupunta, nagmamakaawa talaga siya doon kay Christian Bernard. Alala ko yun, ang first heart transplant. Talagang kahit nasa South Africa, sinusugod niya, pupunta niya sa lahat ng conference, tulungan niyo kami, ganyan-ganyan. Ang nangyari kasi niyan, merong survey. May survey kasi, nag-umpisa yun sa survey. Ano-ano ang mga sakit na pumapatay sa Pilipino? May listahan nun eh. Tapos, yun nga, yung heart, pagkatapos may lumabas din yung lungs kasi matindi pa rin ng tuberculosis, lahat ng tao may primary complex eh. Tapos after that, yung mga lista yun, tapos yung kidney, tapos lahat ng mga sakit, hindi nga niya nabuo eh. Parati siya nangungulit, sabi niya sa amin, kailan ba yung trauma? Kasi yung aksidente, at saka orthopedic, tapos cancer. Sabi niya, hindi na buo. Kailan ba mabubuo yan? Tanda-tanda ko na. Ang sinasabi niya ngayon? Yeah, kulit. Super. At 95, right mind? Yeah, right mind. Wala pang hindi na memory loss? Hindi, pag napagod lang, makulit, paulit-ulit. Dapat interviewin natin. Maraming masabi. Hindi ba kakaiba? Yun, nakakatawa yun eh. Tapos binibiro nga namin eh. Sabi ko, ba't ka ganyan? Sabi niya, kasi may listahan yan. Hindi nabubuo yung listahan. Tapos pagkatapos niyan, yung hospital sa Metro Manila, dapat meron rin sa Visayas, meron rin sa Mindanao, para hindi sila nagbabiyahe, hindi sila nahihirapan. Yun ang talagang gusto niya. And yun nga, alam ko yung hirap niya na mapatayo yung heart center. Ang hirap magpatayo ng ospital hindi biro-biro. And yun. Paano kung sabihin nila, Senator Amy, kayo ate ba't di kayo magsabi? Kaya nga, ayun nga, kinukulit. Di ba nangako naman si Presidente Bongbong na magkakaroon ng specialist hospital sa Ibit-Abing region. Pero yung nanay ko naniningil yung trauma, yung orthopedic, kailan ba i-update yan, saka yung cancer. Yun nga. Sabi ko nga, ang suggestion ko na take over na lang yung hospital, dagdagan na lang ng wing yung existing hospital. Tapos, lalo na kapag may medical school na katabi, may tauhan ka na for the heart and so on. Imbes na mag-iintay tayo ng magpapatayo, infrastructure, laki ng gastos, ang tagal-tagal, hindi matatapos sa natitirang ilang taon. Meron ginagawa, pero syempre yung practicality, pag pumunta ka, hindi naman talaga may gastos ka pa rin. Tama, totoo yan, kahit pa paano. Pumunta sa inyong Heart Warrior, 2,657 na naoperahan na tulungan ni Senator Amy. Since 2019, nag-usap kami noon up to now.
nakita nyo naman kung meron silang mapupuntahan sa probinsya, hindi naman pupunta sa Tama. Actually, natuwa ako dyan kasi may ilan, mga 100 plus, na taga Bicol. Sinugod ko nga 2 months ago kasi sabi ko, ba't hindi na pumupunta sa heart center? Saan yan nagpapa-opera? Nagulat ako, meron sa Camarines Sur. I was so pleased to go to the hospital in Camsur. Meron na silang cardio ICU. Kompleto na yung cardio na operating theater nila. So, maganda yon. Sana ganun din ang gawin sa ibang lugar. Dagdagan na lang isang unit. Hindi na bagong ospital. Dagdag na lang kasi hindi naman kaya mag-heart center sa lahat ng sulok. Marami sila tinatanong. Wait lang, itatanong ko. Bakit? Maraming tanong. Nakita ko lang muna, natutuwa ko dito, experimental cinema. Ay, oo, naalala. Director General, ano to, producer ng Himala? Tama. Himala, Oo. yung sikat na Himala, 1980s. That's right. Oo, ako nag-produce. Oro Plata Mata, 1982. Tama. Oo, correct. Paano mo to na? Hindi, kasi ang totoo, kung sana, yung plano ko sa buhay, hindi magpupolitika. Kasi si Bongbong na yon. Gusto ko talaga art and theater. So, Himala, ayun. Ano pa mga arts na ano? Theater, sa teatro, mahilig ako sa teatro. Ako rin nag-umpisa ng Metropop, yung Anak, Kay Ganda ng Ating Musika, Ewan, yung mga kanta na naaalala na. Yung mga Orig OPM. Ako nag-start noon, yung Metropop. Kaya nga, tapos meron pang Producers Award noon, yung Cecil Awards, para sa producer, Metropop. Hindi pa sikat yung mga sikat natin. Tapos, yung Anak, hindi nanalo. Number 2. Number 5. Hindi siya pasok. Tapos, bit-bit namin ng nanay ko, ang kay ganda ng ating musika. Kasi naghahanap kami ng anthem. Ngayon, yung nanay ko, dinalhan ko, sabi ko, Ma, palagay ko maganda tong kantang to. Pero ayaw ng judges, masyado daw folkloric, parang baduy daw, hindi daw wala raw benta sa pop music. Pero ang ganda ng kanta, pakinggan mo nga, tingin mo. Nung narinig niya, sabi niya, yan dapat yan ang pwede. Tapos sabi ko, oo, yan din ang tingin ko. So tinawagan na lang namin lahat ng producer na kilala namin. Yung nanay ko talagang magaling yun, makipagkaibigan. Tapos sabi namin, subukan nga ninyo, tugtog lang ninyo, tignan natin kung may benta. Aba, talaga naman, nag-number 1 sa buong mundo. Tapos, translated in all in all languages. There was a time pa nga na 4 na version nasa top 10 ng Japan. For the longest time, may version na Orig, may version na Japanese na solo, may version na isang bandang kumakanta, kung ano-ano. So, parang hindi lang to sikat ni Freddie Aguilar, sikat ng buong bansa. Yeah, that's yun why. Yun ang purpose natin. Kaya pag may sumisikat na Pilipino, happy. Tama. At saka hindi ako sumusuko. Naghahanap pa rin ako ng mga susunod na anak. Okay. Pwede mag-apply mga kanta. Tama. Now na. Actually, meron akong contest na naman. Tama. At saka may bago akong contest, yung Young Creatives Challenge. Young Creators Challenge. Ito, iba-iba to. 7. May short film, may docu, may music, katulad ng Metropop, may mga script writing, merong animation, may games, para na naman sa mga young creators. Mahilig ako dyan Sen, minsan nababasa ko mga post ni Direk Dario. Ay, yung kalug na yun. Oo, kaya minsan di ko alam, galing ba sa'yo or... Minsan, tinutulungan ako. Pero minsan, ang tapang-tapang nun, nakikipag-away sa lahat, inaawat ko. Ayaw naman paawat. Kinakaman ako pag binabanggit si Direk Dar. Mamaya malagay tayo sa bin sentiments. Tama. Mabuti kong good mood. Ayan naman. Good mood. Anyway, hindi naman siguro tayo aawayin for now. Wala pa tayong ginagawa sa kanya. Minsan tinitingnan ko nakakatawa yung mga posts niya. Dinaloko ko siya, sabi ko, huwag kang ganyan. Ang turo ng nanay ko, to patol is human. To forgive is divine. Ayun. Sabi, mga luma yun. To deadma is divine.
Tupatol is human. To Dedma is divine. Yun ang nanay ko. Hindi talaga siya pumapatol. Wala siyang kaaway. Abay, sabi naman ni Direk Daryl, ay, hindi ako divine. Papatulan ko yan. Hindi ko kaya mag-Dedma. Sen Aimee, ito yung tinatanong lahat, nagtataka. I mean, marami kayong statements for the former President Duterte, for VP Sara. Tanong ko lang, saan ba nanggaling yung relationship? Is this 30 years ago? Ano ba? Well, ang pagkakilala ko kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Congress. Okay. Oo, sa Congress. Nung nag-umpisa ako, nag-graduate siya, nag-expire siya bilang mayor, tumakbo ng Congress. Ayaw na ayaw niya sa Congress, bored to death. Ayun, kaya na-meet ko siya. Masaya yun nakakatuwa. Tapos, yung papa niya pala, nalaman ko, nagsilbi sa kabinete ng father ko. He was the first Mindanao cabinet member the late Vicente Duterte. He was the cabinet member for what used to be called the General Services. Yung National Printing Office, siya nagsimula. Philippine Mint, yung gumagawa ng pera. Siya nag-umpisa lahat noon. Oo, magaling. Oo, kilala siya ng daddy ko kasi matalik na kaibigan ng papa ko, si Senator Almendras, pinsan niya. Oo, magpipinsan yan Tapos si Senator Almendras, yun, barkada ng papa ko. And nakilala niya si Vicente Duterte. Sa bandang huli, nung tumakbo yung tatay ko bilang Pangulo, ang nanatiling governor lang sa kanya, sa buong Mindanao yata, dalawa, iisa na doon, si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi! Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalog and so kakaiba. Pero at the same time, kitang-kita mo na mahal siya ng tao talaga. Mahal siya ng lahat ng tao mula itaas hanggang baba. At saka kwan siya, matapang. Oo, sinasabi talaga niya kung ano yung dapat. At nakikita niya kung anong kailangan ng tao. Walang palabok, walang ek-ek, walang drama. Basta, hindi tama yan, ganito. Ang tapang niya Dire-diretso, simple lang, ganon. So, hindi kayo nagulat nung naging president? Nagulat pa rin. Binibiro ko nga talagang, kung ang ama ko ay ginuhit ng tadhana, magiging pangulo kahit anong mangyari, pipilitin, siya talagang nagtago sa tadhana. Ayaw niya nandun siya sa Davao. Sabi niya, probinsyano siya. Tapos, presidente na nga siya, gusto niya tawagin mong mayor. Natatawa daw siya sa sarili niyang president. Tapos, nung naging president siya, nabalita din na pinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari yan? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun, kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time mayor sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. Wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nag-declare pa, hindi pa nga nakafile Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, October. Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Gusto nga ng nanay ko at ako, sabi na, miski saan na lang dyan, meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n. Alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. Okay.
Yeah, so malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At nakita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Lately ba nakakausap pa kayo? Minsan, nakikita ko pa rin kasi madalas ako sa Davao at namamasyal naman sa Manila yan paminsan-minsan. Mula nung 1986, after a few years, na-imagine mo ba na 2022? Hindi. Mananalo Hindi. si President Bongbong. Bongbong, hindi ko akalain talagang, hindi ko talaga akalain talagang. Pero siya talaga ang pinapatakbo sa family niya. Oo naman. Hindi kayo. Ay, hindi talaga dapat. Parang ganon. Kasi nga, Marami nagko-comment, gusto kayo eh. Kasi nga, ang tatay ko nga, old school, sabi ko sa inyo old school yun, ayaw niya. Yung mga girls, kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan, ganyan. Anong nangyari? Tapos si Presidente Duterte, tapos na-meet ko si Inday Sara, nung nangangampanya kami, mayor pa siya, pero nanguna siya nung 2019. Siya yung... 2019 mo siya na-meet as mayor? I met her earlier, mayor pa siya. I met her much earlier. I was still a governor. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settlers sa Davao. Nasuntok pa niya, Ilocano pa nga yun eh. Kaya tawa nga kami ng tawa. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, hala, kawawa ka naman, ikaw naman ang bugbog sarado ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero, nagulat ako, ang ganda eh. At ang bata-bata pa niya noon. Nagtatago siya halos eh. Kasi, yun nga, inuupakan siya sa ginawa niya. So, from that time, tuloy-tuloy na yon hanggang naging Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Ayun. Tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato, ang haba-haba magsalumpati. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yan. May limit yan eh. May limit, tama. Kasi dami namin kaya. Kaya ko rin ini-interview po ating mga siyempre, kilalang mga lawmakers. Kasi minsan, ang daming fake news sa politika. Tama. Laging sabi nito, ito nagsabi, hindi mo na alam ano tunay o hindi. Tapos kung titignan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyan ganon. Wala naman. Totoo. Maganda, diretso na lang. Kung ano. Yes, thank you very much, diba? Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Noong 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulela at 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And noon nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din.
At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong. Manggagatong. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Aimee, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporter. Nagagalit rin sa akin. Din. Kaya nga eh. Hirap na hirap na ako eh. Tama, kaya nga. Ayan nga eh. Parang nahihil. Hindi ba pwedeng, wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nag-aayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon, na magkaroon ng unity team, pag United North, United Solid South, di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin, kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eto nga, nagkagulo-gulo pa, nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito eh. Balik na naman sa bakbakan. Sa nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang nako. ikaw ang nasa gitna eh, nasa eye of the storm. Doon na nga diba? eh. Close ka sa both sides. Tama. Kailangan talaga magmuni-muni, magkonsulta, at pagdasal, yes, yan ang kailangan ko ngayon. Kung anong paano. dinadasal mo ngayon? Ang dinadasal ko ang ating bansa, syempre, at wala naman, kundi kapayapaan at bigas. Bigas pa more. Para walang gutom at walang marahas. Anong magandang mindset ng kababayan natin? I mean, syempre, marami rin namang mababait, hindi naman lahat nagbabash eh. Totoo. Ano dapat ng mindset, let's say, ng ordinaryong tao? Tapos mamaya tatanong ko anong mindset dapat ng mga negosyante at this time. Ano ba ang mindset ng ordinaryong tao? Dapat parang, syempre, may opportunity, pero medyo mahal lang. Sobrang mahal ng lahat ng bilihin, yung gasolina, wala tayong magawa, halos lahat imported. Kaya talagang mahirap ang buhay ngayon, ang pagkain, hindi naman natin pwedeng sabihin sa ating mga anak, huwag munang kumain, mahal sa palengke. So talagang namamaluktot ang mga nanay kung paano pagkasyahin lahat. Kaya eto nga, parati kong sinasabi, kung iisa lang yung sweldo sa isang pamilya, hindi talaga magkakasya. Kaya't inaanyayahan lahat na sumama sa amin, na magkabuhayan, mag-effort na may extra kabuhayan, magtipid, kung ano-anong maisip, pati magtanim para lang makaraos. It's a really, really hard time. At lahat talaga gipit sa panahong ito. Biglang pumasok lang yung tanong sa ulo ko. If your daddy was alive right now, how would he do it? How would he do it? Yun nga, kung minsan hindi kami talaga nagkakaisa ng aking kapatid. Kasi ako, aral sa tatay ko, talagang, para sa akin, unang-una sa foreign affairs, wag na tayong kakampi, wag na tayo sama-sama dyan sa dalawang dambuhalang magkaaway. Magkaaway talaga yung Estados Unidos at ang China. Bakit naman tayo sasama sa kanila? Ang liit-liit lang natin, di naman natin kaya makipagbunuan dyan, kahit napipikon tayo, umiintang ulo natin. Huwag natin idaan sa karahasan. Dapat talagang magpalakas muna tayo. Unang-una, noong time ng tatay ko, meron self-reliant defense posture. Ayun, talagang meron tayong sariling defense manufacturing. Magpalakas muna tayo, gumagawa tayo ng baril, armas, at iba pa. Ngayon, puros important, nagmamalimos. Ikalawa, makipagkaibigan sa lahat ng kapitbahay muna. Kasi pati yung ASEAN, hindi sang-ayon sa ating papel na hindi tayo neutral.
wag na tayong sumama. Sabi nga, bamboo diplomacy ngayon eh. Dapat kaibigan ng lahat. Oo, flexible. At, So your dad will do it that way? Definitely neutral yon. Sure ako doon. At yun naman ang ginagawa niya noong pa. Non-aligned nations. Ayan. Third world of non-aligned. Siya yung leader niyan. Kasama ng India. Ayaw sumapi miski saan. Di kami kasali dyan. Kayo big time. Kami dito lang. Naghahanap buhay lang sa sangkahig santuka. Tapos, ikalawa, sa pagkain, palagay ko maghinahon tayo sa pag-i-import. Kasi, yung ating lokal, simutin muna lahat ng lokal at tulungan yung mga magsasaka kasi mamamatay ang bukid at hindi na itutuloy ang agrikultura kapag import ng import. Kasi yung import, kung tutuusin ngayon, mahal din. Saksakan ng mahal ng import, hindi naman bumababa ang presyo. Bagsak tayo ng bagsak ng taripa, taas naman ang taas ang bigas. Ano ba yun? Si former Senator Bama Aquino, na-interview ko siya. Ay, gano'n. Ano sabi ni Bam? Sabi niya sa bigas. Si Bibo Kid. Oo. Marami. Sabi niya yung tax, pwede daw ibaba yung tax imported. Oo. Para mas bumaba pa yung presyo. There's a way na ibababa. Well, sa mga ekonomista, talagang ibababa. Kaya lang, ang karanasan natin, itong nakaraang 2 taon, hindi masyadong maganda. Nagbaba tayo mula sa 50% taripa, naging 40%. Tapos last year, naging 35%. Ngayon, ibabagsak sa 15%. Pero ang tinatanong ko, bumababa ang presyo ng bigas? Hindi naman bumaba eh. Nagumpisa sa 34, nag-40, 48. Ngayon, nasa 60, 62 pa. Bagsak ng bagsak ang taripa, hindi naman automatic. Kasi sinasamantala rin tayo ng mga nagbebenta. Alam nila, nangangailangan tayo. Tapos, marami pang mga biyahero, middleman, labis-labis ang patong, hindi rin na tatamo yung bagsak sa presyo sa palengke. Okay. Any final words, Senator Amy? Gusto mo paalam? I'm sure maraming vloggers manonood. Yung vloggers kasi kailangan content eh. Tunay o hindi, tapos sinabi mo. i-clickbait nila yung title. Ano ba? Ano ba ang panlaban sa fake news, sa AI? Ano ba ang panlaban? Ito mga live. Tama. Ikaw magsasabi. Ako magsasabi. Like, ang ganda ng pagkakwento mo ng history since bata ka up to former President Duterte. Parang marami kasing haka-haka na ibang kwento. Oo, syempre talagang napakahirap nitong panahon na to. Kaya asahan ninyo, ako'y nasa likod ninyo, daman-daman ko ang hirap ng bawat pamilya at walang nakakalimot niyan at ako'y gagawa ng lahat ng paraan upang tangkilikin at tulungan kayo sa larangan ng kalusugan man, sa larangan ng pagkain, sa larangan ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Asahan po ninyo, andito ako kahit kontra tayo, kung minsan sa admin di maiwasan, kahit kontra tayo sa mga ideyang popular, nasa tama lang tayo para sa kapakanan at seguridad ng pamilyang Pinoy. Tsaka meron ako natutunan, kinumento mo sabi ng dad mo, yung kahit bumalimbing o namira, okay lang. Okay lang. Forgive kasi they're doing it for them. It's yes. Good for them. And parang okay responsibilidad nila sa pamilya nila yan. Parang trabaho Oo. Karamihan ng comments, hundreds na hundreds, sabihin natin, Ma'am Betsy, kaila Alvin, puro humihingi ng medical na tulong. Tama! Marami humihingi. Pwede daw ba humingi? Saan lalapit? Ang dami ko niyan. Ang dami ko rin yan. Meron 2,600 na napaoperahan si Senator Amy. Oh, yung mga heart. Sabi mo nga, ang budget, sabi nga ni Ma'am Betsy, is 5 million a month. Oo nga. Baka maging 10 million a month. Kaya nga. Pero asahan ninyo hanggat kakayanin. Yes. Sa abot ng makakaya, gagawin. Pero mahaba ang pila. Pasensya na, napabisi ko kayo. Napabisi ko kayo. Tumatawag rin sa office, ini-email ako, sangkatutak na text. Nako, marami yan, nakapila. Nag-iintay din kami para matulungan lahat. Ang maganda tulungan kasi yung operation. Yung, tama. Yung Radical. Life-saving, Blue Baby, na tama. short Natututo ko lifespan, kay Doc. magiging at least plus 20, 30, 40 years. Ay, talaga, minsan, talaga. Nakadagdag ka ng mahabang buhay. Oo, malaking bagay. Okay, thank you so Thank much. you.
Salamat, Doc.